Magandang gabi po sa bawat isa, mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong pananambahan ngayon. Tayo tayong lahat at tayo po ay mag-aawitan. Awitin po natin ito ng akapela. Yung una po nating aawitin ay Blessed be the name. Alam niyo po bang kantahin to? Okay. All praise to Him who reigns above. Awitin po natin. Ready? Sing! All praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more. At God the Father's own right hand, where angel hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last stanza. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo muna po ay mananalangin. Hilingin ko po si Brother Paul na pangunahan tayo sa panalangin. Amen. Sige, pwede tayong makaupo at tayo po yung muling aawit. Ang next song po na aawitin po natin ay Holy, Holy, Holy. Ayan. Holy, Holy, Holy. Sige po, awitin po natin. Ready, sing. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our
praise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim, falling down before thee, which wert and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect and far in love and purity. Last stanza. Holy, 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 Lord God Almighty, all the shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Naawit pa po tayo. At awitin lamang po natin ang first and second stanza ng awitin pong ito. Ang ating pong next song is I Know Who Holds Tomorrow. Ayan, I know who holds tomorrow. Ayan, awitin po natin. I don't know about tomorrow. Ready, sing. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver lined. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky, many things about tomorrow I don't seem to understand,
but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at tawagin na po natin ang ating pong pastor para po sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Okay, good evening everyone. It's good to see you all. At ganun din sa gabing ito, no, sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, ay unang-una bumabati ako sa inyo ng magandang gabi. At ang announcement po natin sa gabing ito ay, of course, this coming Sunday, maasa po ako na magkita-kita tayong muli. Meron po tayong pang alas 9 service at meron din po tayong pang alas 10:30 at meron din po sa hapon. So ipanalangin natin dahil mas maluwang na pwede makapunta na ang ating mga kabataan. Sa ating mga kabataan na nasa kanilang mga tahanan, kung available na kayo at makakapunta na kayo this coming Sunday, pwede na po kayong pumunta. At ganoon din, no? Yung 60 years old, pataas nga ba? Hanggang 65 lang. Nako, maraming harang ha. Well, yung mga senior citizen, no? Na mga kapatid natin, kung available na rin kayo sa Sunday, at malakas-lakas po kayo, I'm inviting you to come and join us in our worship sa alas 9 po at sa alas 10:30 kung available kayo. Sa hapon, ganoon din po, no? So pakipanalangin natin na kapag lumuwang-luwang po sa siguro baka December ay subukan po nating i-push yung ating Sunday school. If not, baka next year na po tayo magsimula, no? So may mga adjustment din tayong minsan ginagawa para bang kinakapa natin yung pagluluwang na ibinibigay sa atin at the same time yung pagdami rin ng mga kapatiran nating dumadalo. Okay, tonight bago po tayo magkaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos ay isasama natin sa panalangin mamaya si Ain Sunga, no? Kasi mayroon na siyang final exam, Lord willing, at itong final exam na ito, isa na lang subject ito ay makakatulong sa kanya para makagraduate na, no? As an accountant, as accounting graduate, ika nga. So just pray for her, include her in your prayer, ganun din sa ating prayer mamaya. At yung mga nasa prayer list, no, na nakikita nyo sa ating tawag rito, screen. And also kung may mga prayer request po kayo, hinahamon ko kayo na inyo pong i-text sa akin o kaya Sister Ann, at least mapaalala po kayo ng mapaalala kami at yung church ng mga karagdagang pananalangin natin. Okay. So, ang gagawin po natin, magpo-proceed na po tayo sa ating mensahe sa gabing ito. And then after that, we will go in prayer, no? Ang message ko nga pala ay manggagaling sa Santiago Kapitulo 2 at 3 at ang title po, alam niyo naman sa series of prayer, subject of prayer tayo, panalangin di sinagot. Yan. Sa Biblia po may mga tinatawag tayong unanswered prayer and there are reasons for that, no? At ang maibibigay ko lamang po muna ngayon ay dalawa mula sa talata na kung saan hinango natin ito sa Santiago Kapitulo 4, talatang 2 at 3. Tignan po natin, no? At basahin natin. Sundan niyo po ako sa pagbasa. Santiago 4, 2 at 3. Ito pong sabi ng Biblia. Masidhi kayong paghahangad, ngunit hindi kayo nagkakaroon. Kayo ay pumapatay at nag-iimbot, ngunit hindi kayo nagkakamit. Kayo nag-aaway-away at naglalaban-laban, hindi kayo nagkakaroon dahil hindi kayo humihingi. Ang context po nito, no? Actually, sa Santiago 4:1, may kinalaman po sa conflict sa church. At ang masakit nito, no? Yung conflict na yon ay nagsisimula sa conflict within sa tao at ito'y lumalabas sa church. Naapektuhan din ang bawat membro to the point na sila ay nagkakaroon ng pag-aaway-away. Talagang mukhang hyperbole yung binigay dito ni Santiago na isipin mo within the church, nagkakapatayan. Grabe naman. Mga Kristiyano ba to kung ito'y literal na talaga nagpapatayan sila? No? Sabi nito, kayo ay pumapatay at nag-iimbot, ngunit hindi kayo nagkakamit.
Kayo nag-aaway-away at naglalaban-laban, hindi kayo nagkakaroon dahil hindi kayo humihingi. Verse 3, humingi kayo ngunit hindi kayo nakatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin niyo sa inyong mga kalayawan. Manalangin po muna tayo sandali, mga minamahal. Let us pray. Gabayan mo kami, Ama, sa gabing ito na meron kaming pribileyo para makapag-aral ng iyong salita. At sa gabing ito, nilululhati ka namin, O Diyos Ama. Ikaw na soberano, makapangyarihan, Diyos na dumidinig at sumasagot ng aming panalangin. Diyos na alam naming buhay, na nakikita ang aming lahat ng ginagawa, nakikita ang mga puso't kalooban ng bawat mga kapatid. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, nananalangin po kami at sa pag-aaral ng iyong salita, dalangin ko po na tulungan mo kami na maunawaan ng iyong mga anak ang katotohanang nakapaloob sa mga talatang ito kung bakit di ka sumasagot ng panalangin ng mga mananampalataya. Kaya Panginoon, dalangin ko na patnubayan mo kami sa pag-aaral namin ito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Unang-una, sa yung portion ng Santiago 4:2-3, may makikita tayo, walang panalangin, kaya walang sagot. Yan ang una pong puntos. No? Ang liwanag naman ng talata, no? Hindi kayo nagkakaroon dahil hindi kayo humihingi. So dito, walang panalangin, kaya walang sagot. O walang paghingi. Gawin na natin. No? Kasi yung panalangin, very broad yun. No? Napakalawak kasi ng panalangin. At sa pag-aaral natin ng panalangin, isa lamang po yung supplication o yung tinatawag nating paghingi na bahagi ng panalangin. Dito, walang panalangin o paghingi, kaya walang sagot. Alam niyo yung Biblia ay, next slide, Brad. Susunod, yung pangatlo. Next slide. Yan. Ang Biblia ay makikita nating tahasan sinabi mula sa bibig ng ating Panginoon kung sa paanong paraan natin makakamit ang isang bagay, no? Na kailangan natin sa buhay. Kaya may binanggit siya rito sa Mateo 7:7-11, sinabi nito, humingi kayo at ito'y ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makasusumpong kayo. Kumato kayo at ito'y bubuksan sa inyo. Ito'y sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. So yung idea po ng pagkatok, no, at saka yung tinatawag nating paghahanap, related po yan sa paghingi, no, pananalangin na may paghingi. Ito'y sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap, siya naghahanap ay nakasusumpong at kumakatok ay pinagbubuksan. Verse 9, kung bakit binigyan kong emphasis dito yung prayer. Kasi sa verse 9 makikita nyo, binigyan pansin na rito yung paghingi. Sino kaya sa inyo ang magbibigay ng isang bato sa kanyang anak kung ito ay humihingi ng tinapay? Kung humingi siya sa kanya na isda, bibigyan ba niya ito ng ahas? Actually, ang tanong natin, sino ba ang hinihingian? Verse 11, kayo, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Hindi ba niya ibibigay ang mabubuting bagay sa kanila na humihingi sa kanya? Dito makikita natin sa verse 11 yung tinatawag nating from lesser to greater. Okay? Lesser to greater. Anong ibig sabihin no? Comparison to no? Makikita nyo, kung yung mga masasamang tao, okay, nakagagawa ng mabuti dun sa kanilang mga anak na humihingi sa kanila, ano pa kaya? Yung Diyos na walang kasamaan, no? Yung Diyos na perpekto, yung Diyos na puno ng pag-ibig. Hindi ba niya ibibigay ang mabubuting bagay sa kanila na humihingi sa kanya? Of course, ibibigay niya. So nakita niyo rito sa verse 11, no? Yung lesser to greater. Yung lesser dito, of course, yung masasamang tao. Na kahit yung masasamang tao nakakagawa ng mabuti. Sa pamilya nila, nagbibigay sila. Kaya how much more? Gaano karaming kabutihan ang kayang gawin ng ating Diyos Ama. Kaya lang ang kondisyon dito sa mga humihingi sa Kanya. Ano yung unang talata na? Ano yung unang natin? Walang paghingi o walang panalangin, walang sagot. Now, tignan pa natin ba yung mga talata? 1:14. 13-14. Ano sabi rito? Ano man ang inyong hingin sa pangalan ko,
iyon ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamagitan ng anak. So kung mananalangin tayo, ito yung tinatawag nating formula, no? Hihingi tayo sa Ama sa pangalan ng anak. Maliwanag po yan. Eh, ang problema sa ating kapanahunan, kung kani-kaninong pangalan ang ginagamit ng mga nananalangin, no? Kung sino-sinong santo ang tinatawagan, maging si Maria, dinadalanginan. Wala po tayong ganong formula sa Biblia. Ang makikita po natin sa Biblia, ano man ang inyong hingin sa pangalan ko, pangalan ni Kristo, iyon ay gagawin ko upang mawalhati ang Ama sa pamagitan ng anak. Kung hihingi kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. So dito makikita pa rin natin yung napakahalagang ingredient, yung paghingi. Again, mahalaga po yung makita ng mga mananampalataya. Jeremiah 33, paborito natin to. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at maihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Andito yung imbitasyon. So mga minamahal, kung may imbitasyon sa ating humingi, abay ang problema, bakit hindi tayo humihingi? At tapos nagrereklamo tayo kung tayo ay wala, no? Nung mga bagay na nais nating hingiin. Ngayon, isang kasalanang may tuturing ang hindi pananalangin o paghingi. Unang Samuel 12, verse 23. Bukod rito, sa ganang akin, huwag nawa mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon. Sa paanong paraan magkakasala siya? Sa paghinto ng pananalangin para sa inyo. Kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Napakagandang talata ito, no? So maituturing nga ng Biblia na isang kasalanan ang hindi pananalangin. Ngayon, pangalawa, unang Tesalonica 5:17, anong panawagan dito? Manalangin kayong walang patid. Utos yan. Okay? So kung may utos, dapat sundin. Nagsabi si Jesus ng isang talinhaga sa kanila upang ipabatid sa kanila na kinakailangan manalangin at lagi at huwag manghina. So makikita pa rin natin, no, yung drive na ipinakikita ng Biblia patungkol sa gagawing pananalangin. At usually kapag tayo nananalangin, hindi talaga nawawala yung paghingi. Dahil bagamat hindi lahat ng panalangin na ginagawa ng Kristiyano ay paghingi, pero malaking porsyento pa rin, no, yung paghingi kasi dependent creature tayo. Kapag sinabing dependent creature tayo yung mga nilalang ng Diyos na nagdidepende. Dapat magdepende sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Ngayon ang tanong natin, bakit ba ayaw humingi ng isang tao? O bakit ayaw manalangin? Pwede natin sabihin ganun. Actually, meron tayong masasabi dyan. Next slide. Anong mga kadahilanan bakit di o ayaw nating humingi? Okay? Bakit di? Dapat may slash yan. Ayaw nating humingi. Well, unang-una siguro tinatamad tayong humingi. May nakalimutan nga ako rito, siguro isang mahalaga na dapat ko iligay. Baka meron na kaya ayaw humingi. Di ba? Pero hindi, makikita natin doon sa talata kanina, wala kayo kasi hindi kayo humingi. Therefore, wala talaga. Ibig sabihin, wala ka ng bagay na dapat meron ka. Ang dahilan, hindi ka humingi. Isa sa dahilan, kung bakit tayo hindi nananalangin o hindi humihingi, baka siguro katamaran. Tamad tayong manalangin. Pangalawa, kawalang pananampalataya. Kasi mahalaga yan eh. Dahil nga sa Santiago rin, babasahin ko na lang, no? Santiago 1, wala rin sa text, wala dyan eh. Kaya bang lumabas dyan? James chapter 1, verse 5. Verse 5, no? James chapter 1, verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa kanya. Tuloy. Verse 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. So minsan ayaw nating manalangin dahil wala tayong pananampalataya para hindi tayo naniniwala na sasagutin tayo ng Diyos dahil malaki yung ipinapanalangin natin. Okay, pangatlo, kahinaan ng laman.
The spirit is willing but the flesh is weak. Minsan mas maraming pinagkakaatupagan ang laman natin o ang katawang piskal natin kaysa dun sa disiplina ng panalangin. Kaya tayo hindi humihingi at hindi tayo nananalangin, kahinaan ng laman. And then, kasalanan sa buhay. Yan. Nahihiya kang lumapit sa Diyos. Nahihiya kang manalangin. No? Dahil alam mo na hindi ka didinggin dahil may inaalagaan kang kasalanan sa buhay. Ano pang mga kadahilanan kung bakit hindi tayo humihingi? Katulad ng katamaran, kawalang pananampalataya, kahinaan ng laman, kasalanan sa buhay. Dagdagan pa natin. Next slide. Kawalan ng disiplina sa pananalangin. Alam niyo ba ang pananalangin, it is a form of discipline. Okay? Habit yan nagagawin mo sa buhay mo. Na tayo, maaari, no, pagkagising sa umaga, imbis na bumangon at kumain, maaring babangon tayo para manalangin. O bago matulog sa gabi, bago ka tumalon dun sa kama mo, na parang nagbabandi jump ka, no? Talagang hihiga ka, bago mo ipikit yung mata mo, talagang magsasabi ka muna ng panalangin. O maglalaan ka talaga ng oras, sa buong maghapon, ito'y disiplina, kumbaga, ito'y bahagi na ng buhay mo, na mananalangin ka. Minsan, yung kawalan ng disiplina sa pananalangin, yung tipo bang kapag may pangangailangan ka, ang naiisip mo, si Bombay ka agad, imbis yung Diyos ang naiisip mo, yun ang nangyayari minsan No? Kumbaga, papasok yan doon sa pinaka-anim, kawalang prioridad ang hinihingi mo. O kaya, kahit may pangangailangan ka, hindi ko naman prioridad yan kaya hindi ko muna hihingin yan. Pero alam mo, in the long run, kakailanganin mo. Saka ko nakahingi yan kapag kailangan ko na. Yan, kawalang prioridad. Okay? At ang huling-huli, yung kasiraan ng loob. Sometimes people, when they do not receive what they have asked for, no? Ayaw na nila mag-pray. Nag-pray naman ako sa Diyos Hindi naman ako dinig. Parang nakakatamad ng manalangin. Okay? Kasiraan ng kalooban. Yung nadi-discourage na tinatawag. Pero kaya nga sa Biblia, yung pananalangin, katatagan yan. Okay? Lagi tayong hinihimok, magpakatatag sa pananalangin. Ito yung mga pinag-aralan natin. Bakit dumarating din talaga yung panahon na talagang hindi oo ang sagot sa atin ng Diyos. Diba? Nananalangin ka sa niniligawan mo, bigla kang binasted. Malay mo, binasted ka ngayon, pero after 2 years, sasagutin ka pala. Kaya lang kasi, nasyadong naging makiti ng isip mo, hanggang doon lang nakikita mo, at yun ang naging dahilan, simula noon, hindi ka nananalangin. So, maaari ito ang mga bagay na kadahilanan, bakit o di ayaw nating humingi. Okay? Katamaran, kawalang pananampalataya, kahinaan ng laman, kasalanan sa buhay, kawalang disiplina sa pananalangin, kawalang prioridad ang hinihingi, o kasiraan ng kalooban. Tuloy, ikalawang punto na nais kong makita niyo. Maling motibo sa panalangin, kaya walang sagot. Kanina, walang paghingi o walang panalangin, kaya walang sagot. Ngayon, maling motibo sa panalangin, kaya walang sagot. Verse 3, humingi kayo, ngunit hindi kayo nakatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin ninyo sa inyong mga kalayawan. So dito papasok mga kapatid, ang tanong natin, ano ba ang kinakailangan nakapaloob doon sa ating panalangin? Kasi kapag pinag-usapan natin yung maling motibo, naandun yung tinatawag nating selfishness, yung pagiging makasarili. At sa ikawawalhati mo, self-gratification. So selfishness at saka self-gratification. Okay? Kalulatian mo. Well, ano ba ang dapat nakapaloob doon sa ating hinihingi? Nang sa gayon, abay dinggin tayo ng Panginoon. Pumunta tayo, Erwin, doon sa susunod na talata. Hindi dyan. Okay? Dyan. Sabi rito, first dyan ba yan? Tuloy. Yan. 1 John 5:14-15. Mayroon tayong katiyakan sa pagharap sa Kanya. Ito ang kapanatagan na tuwing humihingi tayo ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dinirinig niya ito. Yamang alam nating dinirinig niya tayo sa anumang ating hingin
hingin natin, alam din natin, natatamo natin ang mga kahilingang na hinihingi sa Kanya. Ngayon, ang tanong natin dito, bakit ka dinirinig niya? Yun ang mahalaga dyan eh. Bakit ka dinirinig niya? Kaya ka dinirinig niya, kasi ang hinihingi mo ay isang bagay sang-ayon sa Kanyang kalooban. Okay? So, ibig sabihin, para malaman mo na ang ihingin mo sang-ayon sa kalooban ng Diyos, abay dapat alam mo ang Kanyang kalooban. Tama? No? For example, huwag ka nang manalangin kung gusto mo makapangasawa at ang gusto mo mapangasawa yung kapitbahay mo unsaved. Okay? Kahit ipilit mo, baka mapangasawa mo nga yun, pero tandaan mo hindi sa Diyos yun. Dahil unang-una, maliwanag na sinasabi ng Biblia na hindi ka dapat makipamatok sa hindi mananampalataya. Bakit? Kasi clear teaching of the Word of God yun eh. No? Kumbaga mula sa Biblia, malalaman mo ang kalooban ng Diyos. So mula sa Biblia, pwede mong hilingin ang kalooban ng Diyos at ipagkakaloob sa iyo ng Diyos yung hinihingi mo. Sapagkat yung hinihingi mo ay sang-ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon, pwede bang loobin ng Diyos na magkapera ka? Pwede ka bang humingi ng pera sa Diyos? Oo. Kasi sabi ng Diyos, humingi kayo ng pangangailangan nyo. So kung may pangangailangan ka, humingi ka ng pangangailangan sa Diyos sapagkat kalooban ng Diyos na i-provide niya yung pangangailangan mo eh. Kalooban ng Diyos na i-provide niya, give us this day our daily bread. Yung i-provide yung need mo sa buhay. Actually, hindi nga lang yung need mo sa buhay pinoprovide ng Diyos eh. Minsan yung mga bagay na magaganda, no? Na ikasisiya ng iyong kalooban, ipinoprovide din ng Panginoon Diyos yun. Pero tandaan mo, kinakailangan, okay, sang-ayon sa kalooban ng Diyos yun. Well, kalooban ba ng Diyos na lumago ka sa pananampalataya? Yes. Bakit hindi mo hilingin yun? Kalooban ba ng Diyos na maging tapat ka sa Kanya at sa Kanyang salita? Yes. Di hingin mo yung kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na magkaroon ka ng generous heart? Makikita mo sa Biblia yun. It's better to give than to receive. Yes. Di panalangin mo yun. Kalooban ba ng Diyos na magligtas ng kaluluwa ang Diyos? Yes. Di magparay ka ng mga taong maliligtas ng kaluluwa. Okay? Kalooban ba ng Diyos na magkaroon ka ng karunungan mula sa Kanya na makalakad kang karapat-dapat sa Kanyang harapan? Yes. Di panalangin mo yung mga bagay na yun. Okay? Of course, lahat ng mga bagay na yun kasi nakasulat sa Biblia. Kalooban ba ng Diyos na magkaroon ka ng servant heart? Yes. Di panalangin mo yun. Sang-ayon sa Biblia yun eh. May mga bagay din sa Biblia na hindi nakasulat rito na pwede natin ipanalangin. Patungkol sa trabaho. Okay? Kalooban ba ng Diyos na ito ang trabahong makuha mo? Abay, unang-una, ano bang klaseng trabaho yung kukunin mong yan? Okay? Saan yung trabaho na yan? Okay? At ito ba'y makaka-apekto sa yung kaugnayan sa Diyos, sa yung pananambahan? Okay? Ang trabaho na nag-aalis sa iyo o inilalayo ka sa Diyos, hindi yan kalooban ng Diyos sa iyo. Maaring ginusto mo dahil malaki sweldo eh. Maaring ginusto mo dahil marami kang magagandang kaopisina o mga gwapong kaopisina. Pero kung itong trabahong ito, okay, o kaya yung habit na ginagawa mo ngayon, makapaglalayo sa Diyos, yung aktibidad mo na yan, hindi sa Diyos yan. Hindi kagustuhan ng Diyos yan. Okay? So ngayon pa lang, dapat isipin mo bilang isang mananampalataya, kung mananalangin ka at kung nais mong masagot, yung hinihingi mo sa Diyos, ipanalangin mo yung kalooban ng Diyos na makikita mo sa Kanyang salita. Yan ang maliwanag dito na makikita natin. Unang Korinto, 10:31. Kaya nga kung kakain kayo o iinom kayo, dalawang pangkaraniwang bagay na ginagawa natin. Ano mang gagawin ninyo, gawin ninyo ang lahat ng bagay para sa kalulatian ng Diyos. So tanong, ito bang ipinapanalangin ko makapagdudulot ng kalulatian sa Diyos? Ito bang desisyon na ginawa ko ngayon makapagdudulot ng kalulatian sa Diyos? So kaya nga hindi ka sinagot eh. Bakit hindi ka sinagot? Kasi nga, yung gusto mo, hindi gusto ng Diyos. Yung kalulatian mo, hindi ang Diyos ang mawawalhati, kundi ikaw. Kaya ang mangyayari, hindi sa ibibigay ng Diyos yun. Well, parang ano yan, isang pantas na ama at ina, no? Na kung saan ang anak nila ay lumalapit sa kanila at humihingi. Lagi kong ini-illustrate yan eh.
Halimbawa, si Sophie, no? Humingi ng kutsilyo na 10 inches, ganun kalahaba, no? Kumbaga, yung pantadtad na ginagamit ng mga matadero, humingi ng ganun. Abay, hindi ko lang alam, ilan taon na ba si Sophie? 4 years old o 5 years old. Abay, mama, pahingi ng kutsilyo. Yung malaki, yung talas, yung ganun kalaki kutsilyo. Abay, siguro si Mark, unang-una, at saka si Cynthia, abay, magpuprotesta yan. Teka lang, saan mo dadalhin tong kutsilyong ito? Eh baka hindi pa niya alam kung paano siya humawak nun eh. Madapa siya at matusok siya eh. Okay? Ikaw nga minsan, pag binata ka na, mature ka na eh. Pag humawak ka ng kutsilyo, alam mo kung paano ang hawak eh. Hindi mo basta-basta hawakan yun na kapag nadapa ka eh, maitutusok mo sa sarili yun. So ganun din, no? O yung isang batang 2 years old, nanghihingi siya sa ina niya at saka sa nanay niya at sa tatay niya ng isang bagay na alam niya, magiging harmful sa kanya. Kayo ba, nakaranas na kayong ma-stapler niyo sarili niyo? Okay. Ako na-stapler ko yung sarili ko nung maliit pa ako eh. Okay. Yung baga, yun ang isa sa mga traumatic experience ko eh. No, yung na maliit ako, ang hawak ko sa stapler yung katawan eh. Sa katawan, pag pitpit kong ganun, talagang nahawakan ko talaga. Tusok ako dito. O di nung tumusok sa akin, anong nangyari? Eh di ngawa ka. Okay? Unang-una, hindi ko dapat pinakikialaman yung mga ganung bagay dahil wala pa akong kinalaman sa ganun eh. Pero dahil makulit nga, no? Hinihingi ko, kinuha ko, hinawakan ko, mali yung hawak ko, ayun, tusok yung kamay ko. O di, iyak ka. Well, ganun din sa atin bilang mga magulang. Ganun din ang Diyos sa atin. Kung alam niya ang isang bagay, makasasama sa iyo at hindi makabubuti sa iyo, maaring hindi pa ngayon ang panahon para ibigay niya. Kung alam niya ang isang bagay, kung ibibigay niya ngayon, hindi siya ang mawawalhati, kundi ang pansarili mong kalayawan ang mawawalhati, abay, hindi niya ito ibibigay. Hindi maaari ngayon, kundi balang araw pag marunong ka ng humawak ng bagay na ibibigay niya sa iyo. Actually, yung ginamit dito, no? Doon sa, balik tayo ron sa talata, Brad. Balik tayo sa talata. Hindi dyan. Doon sa, hindi dyan. Yan. Yan. Humingi kayo, ngunit hindi kayo nakatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Okay, mali ang motibo. Tawag rito, the thing itself is not wrong, ngunit yung motibo mo sa paghingi. Ang inyong hinihingi ay gagamitin nyo. Yung word na gagamitin dito is spend. No? Spend. Yan, the same Greek word yan, yung ginamit dun sa Luke chapter 15, na kung saan yung dun sa parable of the son, parable of the prodigal son, nung makuha niya yung kanyang mana, in-spend niya, ginugol niya sa kalayawan niya. Okay? The same word was used here. Gagamitin nyo. You will spend it sa inyong kalayawan. So dito makikita natin, maliwanag na ipinakikita ng Biblia, ang stress po dito sa atin na dapat nating malaman na bilang mga mananampalataya, kung tayo hihingi, huwag tayo magkaroon ng selfish motive sapagkat hindi tayo sasagutin ng Panginoon Diyos. Kung tayo rin ang hihingi, abay dapat makapagdulot ito ng kalulatian sa Kanya, hindi sa atin. Yung word na pleasure dito, no? Balik tayo sa talata. Yan. Kalayawan. Diyan ang galing sa talitang hedone or hedonism. Okay? Kalayawan. So dito makikita natin, bilang mga mananampalataya, ang Diyos nais magbigay sa atin ng anumang mga pangangailangan meron tayo. Pero dapat natin malaman sa ating buhay pananalangin, kung tayo hihingi sa Kanya, nawa yung hinihingi natin, hindi natin magugol sa ating kalayawan at sa ating kalulatian, bagkos sa kalulatian ng Diyos na siyang hinihingan natin. Isipin mo, yung Diyos na banal, na binigyan ka ng pribileyo o pagkakataon na ibigay sa iyo yung hinihingi mo. Tapos yung hinihingi mong yun ay gugugulin mo lang sa iyong kalulatian at sa iyong kalayawan. Well, the same is true with the gifts, no? Yung gifts na ibinigay sa atin ng Diyos sa church, na magamit natin para sa church. God gave that gift
not for our glory. Okay? Wala namang gift of singing eh. Okay, gift of serving meron, but for God's glory. But sometimes we abuse the gift that God has given to us. Not using it, but abusing it because instead, ang Diyos ang malwawalhati. Ang gusto natin, tayong maging star. Okay? Tayong maging star ng all season sa ating church. That's wrong. Hindi po ganun. Okay. So tonight, dalawang bagay po, no? Sa ating paksa, ang ating tinalakay, panalangin di sinagot. Marami pa tayong matatalakay na yan. Ang dami magagandang illustration sa Biblia ng panalangin hindi sinagot. Ang dalawang mahalagang bagay doon sa ating outline sa gabing ito, walang panalangin, walang sagot. O walang paghingi, walang sagot. Pangalawa, maling motibo sa panalangin, kaya walang sagot. Okay? Dapat po nating isaalang-alang itong mga katotohanan ito dahil kung hindi, abay hindi magiging mapagpala ang buhay pananalangin natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat na meron tayong pagkakataon sa gabing ito na makapagsama-sama at manalangin at umaasa ako sa ating mga kapatid na nasa mga kanya-kanyang tahanan na nanonood ngayon, dumating ang panahon na sana makasama rin namin kayo rito, no? At sama-sama tayong mananalangin dito sa tahanan ng Diyos. Okay. So, with that, dadayo na tayo sa ating mga prayer request. Nabanggit ko po sa inyo kanina, pakipanalangin si Sister Ain, no, sa kanyang sunga, sa kanyang exam this hindi ko lang alam kung this week, no, or next week, no, but pray for her dahil matapos na yung final exam na yun, that is the way to graduation. Okay, tapos na ang requirement niya. Okay, sino pa? Sino pa may prayer request dito na gustong idagdag? Yung kapatid ng misis ko si June, isama niyo sa prayer, no? At panalangin natin. Brad, sino? Okay, si Papang. Okay, si Papang ni Intoy, no? Pakipanalangin. At lagnat lang naman. Okay, so umiinom ba ng gamot? Okay. So bigay mo nga ingredient natin. Ginagawa natin sa bahay. So, sige, pag-pray natin yung father ni Intoy, no? At sa mga oras nito may lagnat and may coughing. So, we just pray that yung gamot na iniinom niya, yung bisa nito ay umepekto sa kanyang katawan. Okay, sino pa? Huwag kayong mahiya. Pag-pray natin mga kapatid natin na sa ngayon naghahanap ng trabaho at yung iba nag-uwi na sa probinsya, hindi ko alam kung babalik. So, ipanalangin din natin yung iba nating kapatid na makabalik na rin ng church dahil somehow maluwang-luwang na at it is a privilege, no, to come together and worship God. Okay? Ano pa idadagdag natin sa prayer? Wala na? Wala na kayong natatandaan o wala na lang ibang kailangan pa? Nakasulat naman ito sa ating mga prayer request eh. Okay? So, ang gagawin po natin, magkakaroon muna tayo ng pansamantalang katahimikan and then may nabanggit po akong 2 taong ipanalangin. Bukod pa rito sa mga prayer request na meron po tayo. And then after that, magkakaroon tayo ng collective prayer and then we will be dismissed. Okay?
Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Chano!